Sa panahon natin ngayon, mga idol, marami pa rin ang nanilinlang ng dyablo tungkol sa paniniwala sa mga lugar na di umano ay may mga nagpaparamdam, nagpapakita, at ayon sa mga paranormal expert, yan daw mga yan, yung mga kaluluwang ligaw, mga espiritong ligaw na nakukulong dyan sa lugar na yan. Dahil daw may mga namamatay na hindi pa nila oras, kaya hindi sila matahimik. Yan ang paniniwala ng halos karamihan, mga idol, sa ating kultura. Lalo na sa ating mga Pilipino. Pero, kung susuriin natin ang banal na kasulatan, yung kanilang paniniwala, lihis at labag. Kaya patuloy silang nalilinlang ng dyablo dahil sabi nga sa Biblia, huwag kang pasisilip ng butas, papasok ang dyablo. At yan ang ating aalamin at pag-uusapan sa ating kwentong ito. Ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa sistema. Nabanggit ko na patuloy na nalilinlang ng dyablo ang mga tao na nasa maling paniniwala at sa maling akala. Bakit? Kasi nga, pinaniniwalaan nila, gaya ng mga may naniniwala na ang tao daw pag hindi pa oras at biglang namatay, hindi mapakali o hindi matahimik. Totoo kaya yon? Tandaan nyo mga idol, kapag binawi na ng ating Panginoong Diyos ang buhay na kanyang ipinahiram sa mga tao, anuman ang uri ng pagkamatay ng isang tao, kalooban niya yon. Hindi po pwedeng sabihin na hindi pa niya oras. Oras na niya. Dahil binawi na ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay o yung espiritu na ipinahiram ng Diyos para magkaroon ka ng buhay. Kaya yung mga ganung maling paniniwala, diyan pumapasok ang dyablo para lalo kayong mapapaniwala doon sa maling sistema. Di ba tama? Bakit? Sabi ng dyablo, ito naniniwala sa ganun. Pag-iibayuhin ko paniniwala nito. At yung mga tinatawag itong mga espiritu ng namatay at kaluluwa, ibibigay ko at papakita ko sa kanila. Sakaling kausapin nila yon, sasagot yon. Tanungin nila, lahat ng itatanong nila, masasagot nun. Bakit? Ang dyablo, lahat ng tao alam ang pagkatao. Ugali, prinsipyo, lahat. Alam ng dyablo yan. Habang nabubuhay ka pa. Kaya pag namatay ka, at tinawag ng kung sino-sino ang espiritu mo kung anong kinamatay mo, ayun. Pagka ginamit na niya ang kanyang masamang espiritu para kausapin yung taong tinatawag nung di umano paranormal o kung sino pa man, yan. Kaya hanggat sa maling paniniwala, mga idol, ang sino mang uri ng paranormal, talagang patuloy silang malilinlang ng dyablo. Bakit? Kasi nga, kung ano pinaniniwalaan mo, yun ang ibibigay sa iyo ng dyablo eh. Di ba?
para lalo kang manghawak doon. At yan ang nangyayari. Pero hindi naman natin kinukontra yung kanilang paniniwala dahil kanila yun eh. Sinasabi lang natin yung totoo. O bakit nalalabag nila ang banal na kasulatan? Kasi sabi nga sa banal na kasulatan, pag ang tao namatay na, wala na. Walang silbi. O, ang sabi pa nga, ang kanilang alaala ay lumipas na. At wala na silang alam sa ginagalawan natin sa silong ng araw, tayong mga buhay. Oh. Ngayon, tatawagin ng isang paranormal, yung espiritu nung namatay, di umano. Ang tanong, sino yun? Dahil ang espiritu ng isang tao, once na siya mamatay na, bumabalik yan sa Ama, sa Diyos. Sino papalit? Di ba? Pag-isipan nyo at pag-aralan nyo. Pag kinuha na ng Diyos ang kanyang espiritu, sino papalit? Doon sa taong namatay na tinatawag nila. Di ba? Kaya hindi totoo yun na pag namatay daw ang tao nang wala pa sa oras o hindi pa niya oras, nananatili dito at ligalig, hindi mapakali, hindi matahimik. May kanya-kanyang pamamaraan ng Diyos kung paano niya babawiin ang buhay ng bawat tao. May pagbawi sa malupit na pamamaraan, may pagbawi sa malagim na pamamaraan, at may pagbawi naman sa mapayapang pamamaraan. Kung ang pamamaraan ng Diyos para bawiin ang iyong buhay sa malagim na pangyayari, alam ba niya yun? Di ba? Kung mamatay ka naman sa magandang pagkamatay, ayos, mas maganda. Hindi totoo yung kaya raw hindi matahimik, kondinado yung kaluluwa o yung espiritu dahil nga hindi pa niya oras. Hindi pa raw siya makakarating sa langit at hindi siya tatanggapin doon dahil hindi pa niya oras. Kapag ikaw oras mo na mga idol, bibigyan ko kayo ng sample. Meron doon sa may amin. Ha? Binanatan. Tagtad ng saksak. Dinala ng ospital. Nag-50-50. Nabuhay hanggang ngayon. O, yun ang hindi pa niya oras. Meron naman doon, simple lang, nabundol lang, tumalsik, pagbagsak, patay. Hindi nga nabasag yung ulo, hindi nga na ano eh. Simpleng pagkabangga lang, patay. O, sasabihin, hindi pa oras. Oras na niya. Dahil pag hindi pa niya oras, mabubuhay yun. Simpleng bundol lang eh. O, di ba? Ay, yung kinukwento ko nga eh, tantad ng saksak eh. Palibasa hindi pa niya oras, nabuhay. Yung kasi yung mga maling paniniwala, doon pumapasok ang diablo. Doon sila nalilin lang. Sabi mo, pag hindi pa raw oras eh, yung espiritu at kaluluwa nandito, pag-alagala, hindi matahimik. Eh, yung mismong namatay, wala na nga siyang alam doon sa ginagawa natin eh. Tapos tatawagin mo. Sample na lang, yung kamamatay lang. Kamamatay lang ha, kausapin mo nga. Kung makakausap mo, di ba tula? Walang silbi? O ito, para sa kaalaman ng marami, limbes ko nang inuulit ito sa bawat video ko. Ang tao, nilala ng Diyos, binubuo sa tatlong kalagayan. Katawang pisikal, ito, espiritu na siyang buhay, at yung kanyang kaluluwa. Tatlong sangkap ang inilagay ng Diyos sa isang tao na kanyang nilalang. Ito, normal na pisikal natin. Kapag walang espiritu na siya niyang buhay, makakagalaw ba? Di ba? Hindi. O, may espiritu, may buhay, wala yung kaluluwa,
Makakausap mo ba? Di ba parang tuod yan, parang robot? Bakit isinangkap ang kaluluwa? Para magkaroon siya ng puso't damdamin, diwa, pangunawa, kalagayan, at higit sa lahat, yung kanyang lakas, enerhiya. Oh. Kasi, kung wala ang kaluluwa, wala siyang pangunawa, wala siyang pakiramdam, wala siyang ano pa mang kaisipan o karunungan. Yan ang lumalarawan sa kaluluwa ng tao. Kaya isinangkap ng Diyos yan para maging perpekto ang tao. Kuminsan nga may kaluluwa na nga ang tao Abnormal pa, di ba? Hindi mo makausap ng maayos. Oh. Pero may kaluluwa. Papalad nga tayo mga perpekto pagkagawa sa atin dahil nakakausap tayo, may sapat tayong isip. Di ba? Ang kabuuan ng kaluluwa, ang kabuuan ng kaluluwa, yung puso at damdamin. Pakiramdam. Yon. Ngayon, sino ba namamatay? Yung kanyang katawang pisikal. Pag namatay yung kanyang katawang pisikal, yung kanyang kaluluwa na nakakabit sa kanyang katawan, kasamang namamatay. Kaya nawawala ng silbi ang isang patay. Di ba? Kahit nga kamamatay lang, kung talagang may kaluluwa yun, kausapin mo. Kung sasalita ba? Di ba? Hindi. Ihiwalay ba yung kaluluwa niya para sabihin sa'yo, patay na yung katawang ko. Wala na akong silbi. Papagala-gala na ako. Hindi. Pag namatay ang katawan ng tao, patay-pati kanyang kaluluwa. Nakasangkap yan Oh. Ang inaalis lang naman ng Diyos sa tao, yung kanyang espiritu. Na siya niyang buhay. O ngayon, sino tatawagin mo? Tatawagin mo yung kanyang espiritu? Sino ka? Para tawagin mo yung kanyang espiritu, nasa Ama yun, nasa Diyos yun. O, diyan nga, mabilis ang Diablo. Papasukan ng Diablo yan, ang kanyang sariling espiritu, para makausap mo. O, di ba? O, yung kaluluwa. Hindi na mapakali. Paano mo mapakali yung kaluluwa? Kasama nga ng kanyang katawan na mamamatay. Bakit sabi niya, pag tinawag, nakakausap? Espiritu nga ng Diablo yun papasukan ng Diablo yun, ang kanyang sariling espiritu. Pag pumasok ang espiritu ng Diablo doon, kahit walang kaluluwa yun, may kaisipan yun. Bakit? Kaisipan ng Diablo yun di ba? Ganon mga idol, yan ang hindi alam ng ating mga kababayan at ang ating mga idol. Kaya nga sabi sa inyo, idol, kahit ako ordinaryong paranormal, hindi man ako eksperto, nandun ako sa katotohanan. Yan mga idol, sa totoo lang, sa mga abandonadong lugar, abandonadong bahay, o ano pa man yan, na di umano ay may mga nagpapakita, nagpaparamdam, ang nariyan, elemento. Dahil ang elemento, may sariling lakas, may sariling kakayahan, may sariling anyo, at may sariling enerhiya. Bagamat di mo nakikita ang isang elemento tulad ng mga engkanto, kasi kung magpapakita yan sa tunay nilang anyo, walang maniniwala at baka matakot magtakbuhan. Kaya yan, kapag ka umanyo ng tao yan, kumukopya rin ng anyo ng tao yan. Yan nga yung mga nagiging double gunner Oo. Yan yung mga double gunner. Na aanyuhan niya yung anyo ng isang tao. Halimbawa, kahit yung sarili mong anyo Pag inanyuhan niya yan. Ikaw at ikaw yun. Bakit? Ang mga elemento at mga engkanto, yung mga kahalintulad yan, may kapangyarihan yan. Kaya lang, masigit ang kapangyarihan ng Diablo. Dahil yan nga ang parang nagmataas, nagmapuri sa Diyos. Di ba?
Pero yung mga elemento niyan, tulad ng mga engkanto at iba pa, mga kapre kung ano-ano, may kapangyarihan sarili yan. Bakit? May sarili yan silang mundo eh. May sariling mundo yan. Dumadayo lang yan dito sa mundo natin dahil nga, kapag nagustuhan nga nila, galing sa mundo nila, nagustuhan nila yung isang lugar, lalo abandonado, mamamahay na yan. At walang sino mang makakapagpalayas dyan, maliban na doon sa marunong magpalayas. Di ba? At marunong pumuksa. Yun mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga itong mga nakaraang undas, marami tayong napapanood tungkol sa mga kababalagan, sa mga paranormal. Pero hindi ko sila kinukontra, kanila yun eh. Sinasabi lang natin ang totoo. Paniwalaan nila at hindi yun, nasa sa kanila. Yung sinasabi natin, maniwala sila at hindi, nasa kanila yun. O, kaya pag nanatili sila doon, patuloy silang lililagin ng dyablo at tuwang-tuwa ang dyablo sa kanila. Dahil bakit? Naniniwala sila doon. Pero sa mga kagaya natin, kagaya ko, hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako kayang nilangin ng dyablo sa pamamagitan ng kung ano-anong mga masamang spirito. Bakit? Kasi nakalagay nga sa Biblia yan eh. Huwag kang papasilip ng butas sa dyablo, papasok yan. Nangyari sa akin yan, nung kamamatay lang ng asawa ko, ha? Gumalaw yung damit niya na nakahangir. Kalilibing lang nun, ha? Wala pa yata ang 2 araw na nailibing. Siyempre, namimigati ako nun. Muntik na akong malinlang ng dyablo. Bakit? Gumalaw yung baro niya eh. Yung paborito niyang baro na nakahangir, gumalaw yun. Ngayon, nung gumalaw yun, parang naantig ako na, sabi ko pa eh, sana hindi mo muna kami iniwan. Naliliit pa yung mga anak mo. Muntik na. Nabanggit ko na ngayon eh. Pero, nung biglang pumasok sa akin, yung tamang kaalaman, winaksi ko kagad. Sabi ko, isa kang dyablo. Ang tao pag namatay na, wala na yung misis ko, huwag mong kasangkapanin. O, kung gusto mo ka ako, hindi ako natatakot sa iyo. Magpakita ka sa tunay mong anyo. Huwag mong kasangkapanin yung anyo ng asawa ko. Huwag kang gumamit ng masamang espiritu para anyuhan siya, magpapakita sa akin. Pinatay ko pa yung ilaw. Alam ko, nasa kadiliman ka, pinatay ko yung ilaw. Ayan, kako, walang ilaw. Hindi ako natatakot sa iyo. May kalahating oras, nakaupo ako, binabantayan ko, inaantay ko. Kung may hahawak sa akin, kung may hipo, wala. So, nung buksan ko ilaw, mula pa ng pasimula, nakalagay sa Biblia, ikaw ang manlilinlang, sinungaling, mandaraya. Pero ang isang lingkod ng Diyos, na nasa katotohanan, hindi mo kayang dayain. Kung nadaya mo ako kanina, hindi ka lubusang makakapasok. Bakit? Nasusulat yan eh. Nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Datapot walang alam ang patay kung ano na sila. Kaya yung kinakasangkapan mo yung asawa ko, wala nang alam yun. Huwag mo ko linlangin, sabi ko sa kanya. At kako, kahit magpakita ka sa tunay mong anyo, hindi ako natatakot sa iyo. Ganon mga idol, kaya kapag ikaw nasa tamang paniniwala, hindi ka kaya linlangin. Kaya patuloy na nalilinlang yung ating mga kapwa paranormal, expert pa naman, kung ano-anong research, kung ano-anong pinag-aralan nila tungkol sa pagiging paranormal, pero nananatili sila sa maling paniniwala, nakalakip pa rin ang dyablo sa kanila. Yan ang katotohanan mga idol. Huwag kayong magagalit sa akin, sinasabi ko lang ang totoo. Kaya uulitin ko, sino ang tinatawagan nyo? Kapag ka tinatawag yung espiritu nung namatay o yung kaluluwa nung matay, sino sa tingin nyo ang tumutugon? Yung masamang espiritu, dyablo, di ba? O dili kaya yung mga elemento na nandoon, kapag kinasangkapan din ng dyablo yun dahil masigit ang kapangyarihan ng dyablo sa kanila, pag sinabi ng dyablo, maganyo ka,
kausapin mo yan. Wala namang magagawa yung elemento, kundi sumunod. O, di ba? Ganon, mga idol. Kaya yung mga napapanood natin, itong mga nakaraang Fiestang Patay, Halloween, okay lang. Tanggap ko naman yung mga pinapakita nila at yung mga inaano nila, tanggap ko yun. So, kasi kanila yun eh. Pero hindi ako mananatili doon sa kanilang paniniwala. Kaya nga kinukwento ko sa inyo to eh. Para medyo kahit konti, magkaroon kayo ng konting kaalaman tungkol dyan. Tandaan nyo mga idol, kahit sa Biblia, labag yan, huwag kang makikipag-ugnay sa mga patay. Kalabang ka ng Diyos pagka ganun. Kaya yung mga dalubhasa nating paranormal expert, sana mga idol, matuklasan nyo na yung tunay na katotohanan. Kaya magtanyo, hindi ba napapansin, maski anong tuklas ang gawin nyo, maski anong pag-aaral ang gawin nyo, hindi nyo makita ang tunay at ang katotohanan. Bakit? Nananatili kayo doon sa mali. Sa maling paniniwala. Di ba? Subukan mo iwaksi yan. Yung maling paniniwala. Matututunan mo ang totoo. At madidiscovery mo sa isang lugar na yan kung sino ang nariyan. Kaya mga idol, nagkukwentuhan lang naman tayo kasi dahil nga sa mga napapanood din natin na ating kapwa mga paranormal. Kasi kapag ka naging paranormal ka, hindi naman lahat ng paranormal eh talagang may kakayahan. Once na ikaw ay nakikipag tunggali sa mga espiritu at kung ano-ano pa, bahagi ka na ng paranormal. Dahil may tinutuklas ka eh, may dinidiscover ka. Kaya lang, hindi mo madidiscover ang katotohanan hanggat nandoon ka sa kasinungalingan. Yan lang ang masasabi ko mga idol. At pagdating naman sa karanasan, dati akong pintor, nabanggit ko yan sa ulo kong video. May mga nadidestinuhan kami mga abandonadong bahay na nire-renovate namin. Talaga may mga nagpaparamdam dyan. Oo. At may mga nagpapakita. Totoo din yung sinabi ng isa dating kaibigang paranormal na lahat ng bagay pwede nilang pasukan at gamitin. Tulad ng telepono, yung radyo, basta't may mga enerhiya, pwede nilang kasangkapanin yan. Pero ang isang espiritu, hindi pwede. Hindi pwede pumasok ang isang espiritu sa ganyan. Pwede kung diablo mismo. Oo. Pero kung aliporis lang niya, hindi. Hindi makakapasok. At tama rin yung sinabi niya, ang diablo hindi pwede makapasok sa tao. Bakit? Sasabog ang tao sa lakas ng kanyang enerhiya. Oo. Aliporis niya pwede. Kaya nga naglalalang siya ng masamang espiritu, yun ang pinapapasok niya eh, sa tao. Dahil siya mismo hindi pwede pumasok para makipag-usap. Pwede yan, ha? Yung sinasabi nilang poltergeist, aanyo yan ng anyong tao. No, kagaya nung nangyari kay Idol Ed Caluwag, di ba? Doon sa pinuntahan niya, winarningan nga siya, sabi sa kanya, pag bumalik ka rito, kukunin na kita. Yun ang diablo. Pag ang mismong diablo nakaharap mo, pag mahinang klase ka lang, malamang, titigukin ka niyan. Kukunin niya ng buhay mo. Pero pag may kakayahan ka, kahit diablo yan. O hindi mo nga siya mapupuksa dahil hindi pa panahon. Nakalaan siya sa Diyos eh. Hindi sa'yo. Kung may kaalaman ka man, hindi siya sa'yo. Pero mangingilag yan. Oo. Kapag may pinuksa ka na sa kanyang mga alipores o kanyang mga alagad, siya mismo, pangingilagan ka. Bakit? Kaya mo puksain yung mga nilalang niya eh. Oo. At kung paihintulot ng Diyos, kaya mo rin siya puksain.
Yan yung ginagamit mong pabuksa sa kanyang mga nilalang, kaya siya puksain nun kung ipagkakaloob ng Diyos. Di ba? Kaya lang, hindi pa panahon. Dahil nakalaan talaga siya sa Diyos. Kasi nakikipantay siya sa Diyos eh. O, di ba? Kaya siya itinapon sa lupa eh. At para masuri ng Diyos, yung mga tao, kung sino talaga ang para sa Kanya, at kung sino ang para sa Diablo. Yun. Kaya mga idol, huwag tayong manatili doon sa kasinungalingan, sa mali. Doon tayo sa tama. Kaya, maski anong diskubring gawin ng mga tao, o sino mang paranormal, hindi nila madidiskubre ang isang lugar. Dahil papasok ang Diablo, lilil lang yun sila. Kung hindi man Diablo, elemento. Di ba? Yan mga idol. Kaya nga, hindi naman natin tinatawaran yung kanilang kakayahan dahil nga eksperto eh. Paranormal expert sila eh. So, at hindi ako nakikisabay sa kanila. Eksperto sila eh. Ang akin lang, yung nasa katotohanan lang. Doon ako. Kaya, kahit hindi ako eksperto, hindi ako kayang lukuhin ng sino man sa lugar na aming pinupuntahan. Sa totoo lang na idol, kapag ikaw nasa katotohanan, pagdating mo pa lang sa lugar, maaaurahan mo na kung sino nandyan. Oo. Kagaya nung napanood dati sa ni Idol Tulpo, na sinabi ni Ed Kaluwag, yung nangamatay dyan. Sabi rin nung isang paranormal na babae, si Ana de la Cruz, nakita niya babae daw, gano'n, etc. Bla bla bla. Yun ang paniniwala nila. Pero pag ako susuri doon, hindi yon. Kasi kung totoo may mga namatay sa building, sa lugar na yan, bago tinayo yung building, wala nang alam yon. Ang may alam sa mga pangyayari na nananatili dyan, mga elemento, tulad ng mga engkanto at kauri nito. Dahil bago tinayo ang building, nandiyan na yun sila. Yun ang paniniwalaan ko pa yon. Pero yung mga espiritu, mga kaluluwa, hindi yun. Kagaya nung sinasabi nung kaluluwa nung namatay, babae, ganyan, espiritu, nandyan daw sa gano'n, sa ganyan, nandito sa ganitong lugar. Hindi po yung totoo. Baka ginagamit na ng Diablo yung masamang espiritu para anyuhan yung mga namatay doon. Nabanggit ko na nga yun eh. Gagamit ang Diablo ng kanyang espiritu para mapapaniwala yung mga tao na naniniwala doon sa mga patay na nagmumulto. Totoo niya, wala namang multo eh. Wala. Dahil malalabag ko sa Biblia na ang tao pag namatay, wala nang alam. Di ba? Tapos pagbibintangan mo ngayon yung patay, nagmumulto ron. Di ba? Kaya ulitin ko, ang tanong, sino yun? Yung tinatawagan, sino? Ako, simple lang sagot yan. Ang tinatawagan nila, masamang espiritu. O kaya, yung mga elemento na nariyan. Ang elemento, may kakayahan yan na magpagalaw ng anumang bagay. Pero ang espiritu, wala. Kasi walang likas na kalagayan ng espiritu eh. Sumasangkap lang yan sa tao. Kung may espiritu ang Diyos, yung tinatawag na Espiritu Santo, meron din ang Diablo. Yan yung mga masamang espiritu na pwede niyang isangkap sa tao. Kaya yung mga sinasapian, sa mga espiritu yun. Dahil tama yung sinabi ng isang paranormal na ano natin, hindi pwede pumasok ang tunay na Diablo sa isang tao. Bakit? Sa lakas ng enerhiya ng Diablo, hindi kakayanin ng katawan ng normal na tao. Pwede yun, sasangkap siya doon sa anyo ng taong namatay. Yun, namatay na yun eh. Aanyuhan lang niya yun. Para magpakita sa'yo. Pero yung papasok siya, ang pumapasok sa mga tao, mga masamang espiritu yan. Yan ang nakakatakot ka sa lugar na yan, tawag ka ng tawag eh.
Pag may ginamit ang Diablo, papasukin doon sa kasama nyo. At walang marunong magpanayas. Pipirwisyoin kayo nun. Baka may madisgrasya pa. Di ba? Kung pakilusin pa ng Diablo yung mga elemento, ang bawat lugar na pupuntahan nyo, tama yung sinabi nung isang paranormal na nakaano natin. Papunta pa lang kayo, nandyan na yan, nakahanda yan. Alam na darating kayo. Ganyan ang Diablo. Pinaplano mo pa lang, sa bahay ka pa lang, pupunta to doon sa ano ko. Sige. Isa ito sa naniniwala eh. Pupuntahan yung di umano, nagmimilagro doon. Di ba? Kaya ang tanong, sino natutuwa? Diablo. Bakit? Inaayunan nyo yung gusto eh. Pero kung halimbawa, isa kang paranormal na hindi naniniwala sa ganyan, aandap-andap yung Diablo para pakilusin nyo nandun. Bakit? Alam ng Diablo na hindi ka naniniwala doon sa gusto nilang mangyari. Di ba? Yung tatawagin yung espiritu kung ano-ano, alam ng Diablo na hindi mo gagawin yun. At alam ng Diablo na madidiscover doon yung kanyang mga alipores na masamang espiritu at yung mga elemento na naroon. Yan ang totoo mga idol. Paano salamat ng marami at sa maikli nating kwentuhan sinamahan nyo ako. Sana kahit paano nakakuha kayo ng konting kaalaman o idea dito sa ating pinag-uusapan. Ulitin ko mga idol, bumitaw na kayo dyan sa maling paniniwala. Kasi habang nariyan kayo, tandaan nyo, anumang lugar ang gusto nyong diskubrihin, hindi nyo madidiskubre. Dahil nakasalalay sa inyo ang Diablo. Ipapasok ng Diablo kung anong paniniwala mo. Yun ang ipapakita sa iyo. Kahit anong panalangin mo sa Diyos, kung nandun ka sa maling paniniwala, hindi ka diringgin ng Diyos. Bakit? Mas mahigpit ang paniniwala mo sa ganung bagay eh. Paano ka diringgin ng Diyos? Di ba? Ang sabi, humingi ng katanungan, ipanalangin. Ipanalangin mo ba na ipanalangin yan? Sino pinapanalangin mo? At sino tumutugon sa panalangin mo? Yun nga masakit dun mga idol eh. Naniniwala ka at nananalig ka sa Diyos. Pero hindi mo naman pinaniniwala at pinananaligan yung kanyang sinabi na ang tao pag namatay wala na. Diba? Kaya nga sabi sa Biblia naniniwala ako sabi niya na may pananampalataya kayo sa Diyos. Tatapwat mali. Di ba? Naniniwala ka may Diyos, tama yun. Ang Diablo man, naniniwala rin sa Diyos eh. Nanginginig pa. Kung sumasampalataya ka sa Diyos, ganoon din ang Diablo. Sumasampalataya din yan. At nagsisipanginig pa. Di ba? Mas matindi pa nga pananampalataya ng Diablo, nanginginig eh. Bakit? Alam nila eh. At kaya nangyayari yung ganyan dahil malapit ng kawakasan. Kaya nagkukumahog yung mga yan na marami silang maakit para makasama nila doon sa kanilang destinasyon. Sabagay, sa totoo lang mga idol, bihira naman sa mga paranormal yung nasa katotohanan. Bihira. Karamihan ng mga paranormal wala sa katotohanan. Yan ang totoo. Bakit? Kasi nga, nandun sila sa maling paniniwala eh. Kaya kami, nung nabubuhay pa yung bayo ko, paranormal din yun. Doon nga ako natuto eh. Dahil lagi akong kasama nun eh. Yun, hindi naniniwala yun. Sa mga kung ano-ano mga patay na hindi mapakali, aluluwang ligaw, hindi naniniwala yun doon. Once na dumating kami sa isang lugar, sinasabi niya kagad, masamang espiritu nandito. Pinag-aarian ng Diablo to. Kasama niyang pakikilusin dito yung mga elemento.
tungkol doon sa mga namatay na gusto nyo mangyari at gusto nyo tawagin, wala yan dito. Pinaprangka niya agad yung mga nagpapatawag. Ano ba, pinatawag? Pinapunta kami sa ganun lugar dahil yung bahay nila, piniperwisyo. Yung nagpapakita na kung ano-ano, hindi umano yung namatay doon. Sinasabi niya agad, yung paniniwalaan yan. Sige, kung sino namimiwisyo dito, pupuksain natin. Kaya pag may pinuntahan kami lugar nung nabubuhay pa yung bayaw ko, pagdating namin doon, sinasampulan agad. Lalo't pagkasama namin yung kasama namin with third eye, wala makakapaglihim. Ganyan mga idol. Paano ha? Salamat na marami at sinamahan nyo ko. Ito pang muli, inyong lingkod, si Boyet, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!